US may bagong hinandang pagpapahirap laban sa China. Hindi na mga tao at tangke ang panlaban kundi gamit ang kakaibang teknolohiya para lumaban sa giyera. Kung sa tingin ng China ay makakalamang sila sa dami ng sundalo at barko nila, nagkakamali sila. Dahil ngayon, may bagong estratehiya ang Amerika. Ito ang tinatawag na Hellscape Strategy. Isang teknolohikal na bangungod na kayang gawing impyerno ang labanan sa pamamagitan ng libu-libong drones. Habang abala ang China sa paghahanda ng kanilang hukbo para sakupin ang Taiwan, ang Amerika naman ay naglatag ng plano kung paano sila pipigilan. At hindi ito basta-basta ordinaryong depensa. Ito ay isang matinding kontra-atake na maaaring lumumpo sa militar ng China bago pa man sila makaporma. Anong klaseng estratehiya ito? At paano ito makakaapekto sa Pilipinas? Yan ang ating aalamin. Ang tinatawag na Hellscape Strategy ay bahagi ng mas malaking plano ng US military na Replicator Initiative, isang programang naglalayong bumuo ng armada ng AI-powered drones na kayang mag-operate sa dagat, himpapawid at lupa. Hindi lang ito simpleng depensa, ito ay massive drone warfare kung saan libu-libong drones ang sabay-sabay na susugod upang salakay ng China mula sa iba't ibang direksyon. Hindi lang ito minamaniobra ng tao dahil meron itong autonomous operation kung saan gagamit ng AI upang magdesisyonan kung paano lalaban sa kalaban. Higit pa rito, ang estratehiyang ito ay mura pero epektibo habang gumagastos ang China sa mamahaling barko and fighter jets. Ang Amerika naman ay nakatuon sa paggamit ng mura ngunit napakaraming drones upang patumbahin ang mga ito. Paano pinaplanong wasakin ang militar ng China? Ayon kay US Navy Captain Alex Campbell, nakatakda ng maging operasyonal sa Agosto ang unang bahagi ng Replicator Initiative. Isang estratehiyang layong gawing impyerno ang battlefield kung sakaling lusubin ng China ang Taiwan. Sa isang US Naval Institute conference sa California, inihayag ni Campbell na kaya nilang makamit ang target na mag-deploy ng multiple thousands ng AI-powered autonomous drones bago sumapit ang Agosto 2025. Ang proyektong ito ay unang inilunsad ni Ting Deputy Defense Secretary Kathleen Hicks noong Nobyembre 2024 at tila wala nang makakapigil sa implementasyon nito. Pero ano nga ba ang Replicator Initiative? Dito papasok ang konsepto ng Hellscape Strategy, isang estratehiyang dinisenyo upang gamitin ang libu-libong mura, ngunit epektibong autonomous drones sa himpapawid, dagat at lupa. Ang layunin? Pipilipitin ang depensa ng China bago pa man sila makaresponde. Ang unang yugto ng Replicator ay pag-uugnayin ang surface at subsurface drones, pati na ang loitering munitions, upang sirain ang anumang opensiba ng China. Samantala, ang ikalawang bahagi ng programa ay mas nakakamangha. Papalakasin ang maritime at air defense systems ng Amerika gamit ang integrated software na kayang mag-neutralize ng mga kaaway na drones. Sa madaling salita, ang China ay hindi lang mahihirapang sumugod, kundi mawawala ng control sa labanan bago pa man ito magsimula. Marami ang nagtatanong kung kayang-kaya nga ba talaga ito ng US military. Paano kung hindi gumana ang drones? Ayon sa mga eksperto, malaki ang tiyansa ng tagumpay ng Hellscape Strategy dahil sa ilang dahilan. Una, napatunayan na ito sa Ukraine kung saan nagdulot ng matinding pinsala ang drone warfare sa mga tangke at sundalo ng Russia. Pangalawa, mas mabilis gumawa ng drones kaysa barko kahit pasirain ng China ang ilan, madali itong mapapalitan ng mas marami at mas advanced na unit. At pangatlo, may kalamangan ang AI sa labanan. Dahil mas mabilis itong magdesisyon at mag-react kumpara sa tao, kaya mauunahan nito ang mga sundalong Chinese sa pagtugon sa anumang opensiba. Sa digmaang Russia-Ukraine, matagumpay na ginamit ng Ukraine ang drone warfare para pigilan ang pagsalakay ng Russia. At patunay ito kung gaano kalakas ang teknolohiyang ito sa makabagong digmaan. Malaking papel ang ginampanan ng Switchblade drones mula sa US at Bayraktar TB2 drones mula sa Turkey sa pagpapabagsak ng Russian forces. Ang Switchblade 300 and 600 ay maliit, mabilis at kayang sumabog sa target kaya naging perpektong panlaban ito sa mga tangke at artillery. Habang ang Bayraktar TB2 ay high-tech na drone na kayang magbomba mula sa himpapawid at pabagsakin ang malalaking armored vehicles ng Russia. Sa tulong ng drones, mahigit 10,000 Russian vehicles at military assets ang nawasak, pati na rin ang ilang warships. Dahil dito, napatunayang hindi lang dami ng sundalo ang laban ngayon,
ang bansang may mas advanced na drone warfare ang may upper hand. Kung ganito ang naging epekto sa Russia, paano pa kaya kung gamitin ng Amerika laban sa China? Ang ganitong klase ng labanan ay hindi pabor sa China. Sanay silang lumaban sa tradisyonal na paraan gamit ang dami ng kanilang sundalo at armas. Pero sa isang high-tech na labanan, posibleng dehado sila. Habang puspusan ang Amerika sa pagpaplano ng Hellscape Strategy, patuloy naman ang China sa panghigipit sa Pilipinas. Kamakailan, isang barko ng Chinese Coast Guard ang iligal na lumapit sa Pangasinan. Pero agad itong nasabat ng Philippine Coast Guard gamit ang Dark Veil Detection Program, kaya napilitan itong paalisin ng BRP Cabra at BRP Bagakay. Hindi rin natatapos ang panghaharas ng China sa ating mga mangingisda sa West Philippine Sea at noong Enero 31, 2025, muling nagkaroon ng tension sa pagitan ng PCG at Chinese Coast Guard 3304 na tinaguriang monster ship ng China. Sa layong 103 nautical miles mula sa Zambales, sinubukan nilang hadlangan ang mga Pilipinong mangingisda pero mabilis na rumesponde ang BRP Teresa Magbanua upang protektahan sila. Sa gitna ng lumalalang tensyon sa pagitan ng US at China, hindi maiiwasang madamay ang Pilipinas, lalo na't may sarili rin tayong alitan sa China. Isa sa pinakamalaking dahilan ay ang Enhanced Defense Cooperation Agreement EDCA natin sa Amerika. Kung sumiklab ang giyera sa Taiwan, may posibilidad na gamitin ng US ang ating mga base militar bilang launching point ng kanilang operasyon. Dahil dito, pinapalakas ng Armed Forces of the Philippines, AFP, ang depensa ng bansa, kasama na ang sunod-sunod na joint military exercises sa pagitan ng US at Pilipinas upang tiyakin na handa ang ating mga sundalo sa anumang sakuna. Kasabay nito, mas pinaiigting din ng Philippine Coast Guard, PCG, ang pagbabantay sa West Philippine Sea na madalas pagtripan ng China sa pamamagitan ng harassment sa ating mga mangingisda at agresibong presensya ng Chinese Coast Guard vessels. Habang umiinit ang sitwasyon, malinaw na hindi maaaring magmistulang tagapanood lang ang Pilipinas. Kailangan itong tiyakin na hindi ito maipit at malugi sa sagupaan ng dalawang dambuhala. Ang tanong, kaya ba ng Pilipinas na harapin ang China kung sakaling sumiklab ang giyera? Isa lang ang malinaw ngayon, ang labanan sa hinaharap ay hindi na gaya ng dati. Hindi na ito simpleng palakasan ng puwersa, damihan ng sundalo o palakihan ng barko. Ito ay isang digmaan ng teknolohiya, bilis at matinding estratehiya. Kung may sakatuparan ng Amerika ang Hellscape Strategy, malalagay sa alanganin ang China dahil bago pa man makalapag ang kanilang mga sundalo sa Taiwan, posibleng wasak na ang kanilang depensa at wala ng control sa battlefield. At hindi lang Taiwan ang may banta, maging ang Pilipinas, na patuloy nilang ginugulo, ay hindi nila basta-basta maaangkin dahil sa lumalakas na ugnayan nito sa US at sa patuloy na pagpapatibay ng ating depensa. Ang mundo ay nagbabago at kasabay nito, ang anyo ng digmaan ay nagiging mas mapanira, mas matalino at mas walang patawad. Kaya't ang tanong, handa ba ang China sa bagong impyernong inihanda para sa kanila? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Huwag kalimutang i-like at i-share. Maraming salamat at God bless.